Kung sinabi natin kung seasons of life, yan po yung mga pangyayari o panahon na ating nararanasan sa mundo ito. Na mayroong mga panahon na talagang sasabihin mo, napakasarap ng buhay. Kaya ibig sabihin, nasa panahon ka na ikaw ay nakasarapan sa buhay. Pero mayroon naman mga panahon na sasabi mo, ang hirap naman ng buhay. Di ba? Na, ngayon, ikaw ay nalipat ngayon sa isang panahon na ang panahon naman ng iyong buhay ay ikaw ay talagang hirap. Naalala ko nung araw na tayo nag-uumpisa dito po sa ating church. Talaga pong napakahirap. Ano po? Na ang iba siguro sa atin, pamasahin na lamang papunta sa church, naman problema pa. Hindi po ba? Pero yung po hindi na natiling na gano'n. Nagbago po ang panahon at ikaw po ngayon ay masasabi po natin na naging kagamit-gamit sa Panginoon at ikaw mismo ay nag-i-enjoy na po sa Bible Baptist Church ng Manila. Kaya nakita po natin yung resulta. Na yung resulta po, nung araw tayo po ay nasa maliit lamang na sala, napunta sa garay, napunta sa isang dating viral, napunta po rito, na nagtayo tayo ng temporary, at kayo po mga kapatid, hindi na po temporary, bagamat hindi po rin tapos. Pero nagagamit na po natin. So, yun po mga kapatid, ang kamangha-mangha na masasabi po natin, na naalala ko ng araw nung palipat tayo dito, ang sinasabi ng mga owners, mga officers ba, sabi gano'n sabi magpaparada ng mga sasakyan nyo. Dahil nag-threaten po sila, nandun tayo sa highway, halos yung buong Caltex, nakaparada po yung umaatin sa atin mga sasakyan. Sabi, hindi pa papasok namin lahat dito. Payagan niyo po kami dito sa kalsada. Sabi mga kapatid, yun po ay panahon na makikita natin how our God really worked on our church and He really worked sa individual na members po ng ating church. Sabi mga kapatid, that was the time na tayo ay unti-unti iniyaangat na ng Panginoon until such time na masasabi po natin, thank you Lord, binless mo po kami. Amen. So yun po yung panahon na nandun tayo. Pero mga kapatid, dahil ito po ay nagbabago ang panahon. Maaaring nandoon ka, baka naman tayo dumating sa magkakataon ikaw naman ay bababa. Kaya nga kapatid, dapat unawain po natin na yung seasons of life, we are not going not to stay down, pero someday mga kapatid, God will lift us up. Pero pag nandoon ka rin, mga kapatid, minsan bumababa ka ulit. So dapat maunawaan po natin yan. Kaya ang gusto natin mangyari is to grow in the seasons of life. Growing in the seasons of life. Kaya tingnan nyo yung mga may asawa. Diba? Ano po? Siguro by this time, naunawaan nyo lang anong buhay may asawa. Diba na nagliligawan, masaya-masaya. Nag-asawa, diba nag-honeymoon. Pero pag yung honeymoon season, nawala na po, diba? Ando doon na po yung medyo nagbabatuhan na ng tatito, baso, di ba, nagkakaubusan na. Amen? Dapat wala pong mga baptist na gano'n, Amen? Amen? Wala pong nagbabatuhan. But anyway, nakakita natin, paano nag-uumpisa na yung mga argumento, di ba, yung medyas na hindi nalagay sa mga dumihan, yung mga plato hindi naligpit, yung hindi nahugasan tasa, nagkakagulo na Hindi mo ba? Bakit po ba kapatid? Kasi season changes. Amen? Nagbabago-bago po yan mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, a relationship never stand still. Amen? Ng araw, sabi ko sa mga anak ng members dito, sabi, pag-pray niyo lang po ako. Kasi po ngayon, maganda po yung ating relasyon. Pero darating ang araw, kaiinisan niyo ako Sabi ganun sa akin, hindi po pastor, hindi mangyayari yan. Kaya naman hindi po namin kayo kaiinisan. Nung dumating ang pinainasan na laka mga kapatid, alam niyo po, sabi nga, magbira kayong pastor na yan, tuwing tatalaw sa amin yan, mimiriendahin na lang namin, pamimirienda pa namin sa kanya. Napamira, nasumbat lahat yung mga napamirienda sa akin. Bakit po, nagbabago ang season Sabi, relationship po natin, hindi po nananatiling ganun yan na sometimes nagiging rough yung relationship, nagkakaroon po ng mga argumento. Diba? Dapat paghandaan natin yung mga ganon. Ano po? Kaya if you understand the seasons of life, you will better sympathize sa inyong partner, sa inyong kaibigan, sa inyong churchmate, sa inyong pastor, sa member ng church dito po sa Marilao. Bakit po? Sabi ng Genesis chapter 8 verse number 22.
While the earth remaineth, sabi dyan, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. So ano ba sinasabi ko rito? Na, sa ibang bansa, meron silang 4 season. Meron silang, ano po yan? Yung seed time, siguro springtime po yan. Meron silang autumn, meron silang fall, meron silang winter. Di ba? Ganyan, ano po? So, 4 season po ang tawag yan. May panahon po, mga kapatid. Okay. Sa ating bansa, meron din tayong panahon, di ba? Ano ang ating pong panahon? Mainit o tag-init. Di ba? Pangalawa, ano? Mas mainit. Now, warm and warmer. Yan ang ating pong ano. Di ba? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ano? Pinapakita dito, God has established a season sa ating pong mundo. No? At syempre po, mga kapatid, meron din ang Panginoon na in-establish sa atin yung tinatawag na seasons in life. Yung human activity, na yung kilos ng bawat sangkatauhan. Ano po yan, mga seasons of life na yan? Yung relational, physical, spiritual, emotional. Yan po ang mga seasons of life. Now, balikan natin po yung ating Ecclesiastes chapter 3, verse number 1. That to everything there is a season, a time to every purpose under the heaven. Yan ang sabi po. To everything there is a season. Na, alam niyo po, pag ikaw ay marunong magtanim, na mapahalaman man yan, mapapalay man yan, mga kapatid, makikita mo na there is a season na ikaw ay nagtatanim. Meron pong season na ikaw ay nagdidilig. Meron season na yan ay mamumulaklak. Meron season na yan ay magbubunga. Meron season na yan ay inyo na pong aanihin. So, ibig sabihin, kung hindi dadaan sa mga season na yon, yung iyong tinanim, anong mangyayari? Wala. Wala ka mapapakinabangan. Hindi maaari yung seed time na tanim ka. Pagdating mga kapatid, nung pagkasunod na season nga, aanihin mo na. O kinabukasan, aanihin mo na. Hindi po, yun. Kailangan po, dadaan po siya sa iba't ibang uring panahon. Amen? Kaya sa buhay po natin ganun din. You have to go through mga various seasons in order to mature and to grow. Minsan ayaw natin ng problema. Sabi sabihin, pag ikay may problema, nasa panahon ka na ikaw ay nakakaranas ng problema. Pero that is part of the season na pinapayagan ng Panginoon. Maranasan natin para tayo po ay mag-mature. Para tayo po ay lumago. Na kaya na ngayong umaga nito, pag-aaralan po natin yan, uunawain po natin, mga kapatid, na merong kanya-kanyang panahon. Amen? Minsan po kasi nagtatampo na tayo sa Diyos eh. Ano ba naman, di ba naman ba matatapos ng problema ko na ito? Di ba? Mai-stress ka, mamumroblema ka, tataas ang blood pressure mo po, mga kapatid. Pero yan ay kailangan maranasan mong panahon in order for you to grow and in order for you, mga kapatid, to mature. Kaya nga, yung growing in the seasons of life, ang kanya po talagang dapat nating matutunan dito ay lumago ang ating pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat, meron pong 5 tayong katotohanan na dapat natin pag-aralan dito ngayong umaga, no? Now we are going to look back at how to make the most of the seasons of life, regardless of which one you are in. Kung nasaan ka po dyan, then you are going to take yung individual seasons na yan that we all go through. Number 1, tignan niyo po, pag ikaw ay nasa isang panahon po ngayon, kasi baka yung panahon ko, hindi katulad ng panahon mo eh. Okay, number 1, they are beyond our control. Ibig sabihin, mga kapatid, you cannot control when they happen. Pag dumating ka sa isang kapanahunan o season, hindi mo po kayang kontrolin yan. You cannot control how long it will happen, kung gaano ang haba niya. Halimbawa, nasa panahon ka ng kalamputan, di mo na kontrol yan. Ikaw, mga kapatid, di mo alam kung gaano rin kahaba yan. You cannot control the location or the duration, mga kapatid,
nung season na yan. Kaya tignan nyo, most seasons begin, ano po, na yung panahon na yan, minsan nag-uumpisa yan sa irritation. O nagkakaroon din ng interruption. Nagkakaroon ka ng inconvenience. Apa niyo po? Kaya when you enter in a new season, na para pagpasok mo, napakaayos mo, di ba? Ayos na ayos yung itsura. Pero darating ang oras, ikaw ay may irita na. Hanggang ikaw ay magkaroon na ng nararamdaman na ikaw ay inconvenient na po, mga kapatid. Kaya, ano po? Now, all of a sudden, because of something that just happened in your life, lahat ng plano mo para lang evaporate. Para ano yan yung anak mo gusto mo maging doktor, di ba? Alaga naman pinagandaan mo. Magiging doktor ka. Biglang isang gabi, buwi, nay, tay, mag-aasawa na po ako. Di pa tayo. Di ba, amen? Nawala na ngayon yung pangarap natin. Di ba? Yung season man natin, na ating inaasam-asam, ganito, biglang all of a sudden, nag-evaporate po siya, hawanin. Di ba, ating? Wala na. And that is part of the seasons of life. Ayan po. At ano po, tingnan niyo, ano ba yung mga seasons of life? Hindi ba yung kayo nasasaktan yung grief, mga kapatid, is a seasons of life? Amen? Baka meron po dito sa atin yan nakakaramdam ng sakit, hinanakit, o ano man nararamdaman mo. You will go through that many times in life because there will be times when you have yung mga extended illness. Di ba? May mga sakit, nagkasakit. Ang kailan lang, di ba? Si Brother Hill, narinig natin dito, umiiyak, makaawa, umiiyak ng tawad, and that is part of the seasons of his life. Amen. Tapos ba kapatid, almost mga 2 weeks lang, napagod na pasok agad siya sa isang season of life. Ano po yun? Na sinabi, yung anak mo, negative, sa sakit na lupus. Biglang yung kalungkutan, biglang sumaya. Pero meron mga pagkakataon, yung mga ganon, yung mga illness kayo na-extend. Kumahaba. Amen? Amen. And I experienced, mga kapatid, yung mga ganyan. 1996, di ba naalala niyo po? Ako po ay na-diagnose na merong Hansen's disease. Nung sinabing ganun, Hansen's disease, sabi ko, ano po ba yung doktor? Parang ang hirap yata intindi ng sakit na yun. Sabi ko, pwede po ba ipaliwanag niyo sa akin sa madaling pagkakapaliwanag? Sabi niya, meron kang ketong. 1996. Nakasabing gano'n, kailangan mag-undergo ka ng paggamutan. Na gano'n po katagal, doktor. Sabi niya, ikaw ay maggagamot, inom ng gamot sa loob ng 24 months. Sabi ko, 24 months? Hindi ba, doktor, 2 taon yun? Sabi ko, bakit po? Tinabi niyo 24 months. Ano sabi niyo lang 2 taon? Kasi pag months, para maiksi. Pag taon parang mapaksa ka kaagad Dahil taon na pinag-uusapan. Pero kung buwan pa lang pinag-uusapan natin, para maiksi. Di ba? Extended po yun. Seasons of life. Di ba? And that was the time ng buhay ko pa, mga kapatid. Sabi ko lang, Lord, bakit naman ganito? Then, kung ayaw mo na talaga, ayaw ko na po, titigil na ako ng pastor. And I remember, mga kapatid, there was one Sunday, tumayo po ako sa pulpit at sinabi ko gano'n, magpapaalam na ako sa inyo dahil sa aking sakit. Alala ko si Tatel, masabi niya, Pastor, wag po. Ando pa tayo sa highway. Sabi ko, baka mahawa ko pa kayo Hindi po. Gusto niyo po, doon kayo sa loob ng opisina niyo, doon kayo mag-preach. Na yung mga speaker po ng church ando doon sa ating auditorium, makikinig po kami sa inyo. Sabi niyo na encourage ako, mga kapatid, di ba? Na aking pakiramdam nung una, lalayuan na ako Tapos meron po isang dumating, si Sister Jo Marcial. No? Binyamin na po siya ngayon. Diyakap niya ako, dinalaw niya ako. Sabi ko, huwag mo ko yakapin, baka mahawa ka. Sabi, hindi po, pastor. Pastor ko po kayo, kaya yayakapin ko kayo. And that was a season of life. Amen? So after 18 months, na paggagamot, sabi ng doktor ko po, Pastor, clear ka na po, magaling ka na. Hindi umabot ng 24 months. Bakit po? Dahil sa mga prayers ng mga churches, prayers ng mga individual Christian, at nakita ko po, ang Panginoon, dinala na ako
sa kasunod na season ng ating buhay. And you cannot control that. Diba? Hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung saan at kung gaano katagal mo yan. Kaya most seasons begin, sabi natin nyo, in irritation, interruption, inconvenience. Kaya when you enter into that season, napakaayos mo. Pero ano po ang nangyari? Ayan, napakalungkot. There will be times in your life, if you are, a parent, di ba? Ano ang nangyayari? Tuwan-tuwa ka daw sana, di ba? Sinilang ka sa mundo nga ito Tuwan-tuwa magulang mo Kapag nung lumaki ka, konsumi na magulang mo sa iyo Di ba, amen? So every one of us, dito po sa ating makakaranas din po tayo sa seasons of life natin na tayo po ay mamamatayan. Tulad si Brother Alan. Amen? We cannot control. Nung sinabi ng Panginoon, akin na, yan si Alan na yan, akin na yan. Ako po, pastor, mga kapatid, talaga pong ininda ko Dilalo na yung kanyang mga mahal na buhay. Diba? Ayaw natin mangyari yun But we cannot control, mga kapatid. Diba? We cannot control how long it will happen. Pero ganun pa man, darating po yan. Kaya pagdating niya, it will be frustrating, na para nangyayari itong season of life na ito, sasabihin mo, ano ba ang nangyayari sa akin? Sabi kami, meron seasons of life na tayo ay makakaramdam ng sakit, ng ating pong kalooban, pero mga kapatid, hindi na natin kayang kontrolin yan That is part of the season. Amen? Sabi ng mga Pilipino tuwing darating ng December, kahit gaano kahirap ang buhay ng mga Pilipino, hindi nyo kami maaawa na mag-celebrate ng Pasko. Di ba? Ganyan tayo Yung mga taga-Yolanda bago mag-Pasko, sila po ay naging biktima ng bagyo na yun. Pero nakalagay daw sa mga sinong bahay nila, Merry Christmas, Happy New Year. Di ba mga kapatid? Kaya darating po yan. Ano pa po, yung hindi natin kayang makontrol waiting, yung paghihintay is a season of life. Amen? Do you know na the reason why you have to wait for so much in life? Alam niyo po kung bakit? Ang iba sa inyo, yung Prince Charming niyo po mga kapatid, hinihintay niyo pa hanggang ngayon. Tagal na, di ba? Alam niyo kung bakit? Palaka pa kasi siya hanggang ngayon Kaya Prince Charming mo, palaka pa rin. Di ba? Bakit po? Napakarami tayong hinihintay sa mundong ito, mga kapatid. Because many things are out of our control. Kaya dito po, if you could control the waiting, then it would have not, hindi ka na kailangan maghintay pa. Kasi kaya mo lang kontrolin yung iyong hinihintay, hindi ka na maghihintay. Diba? Ano ba din? Magluluto ka ng nilaga. Siyempre, kahit naka-pressure cooker mo yan, hinihintay mo pa rin yan di wag ka maghintay, kainin mo yung karne na ganun katigas. Patay ka. Para ka nakikipagtagpuan. Amen? Kaya so the seasons are uncontrollable in your life. No matter what you'd like to do about it, worry about it, it's not going to change. Bakit po mga kapatid? They are beyond our control. Amen? Kaya you've noticed na some seasons, na parang napakadali. Napakadali, di ba? Sabi nga natin mga kapatid, January na. Di ba kayo? February na Maya-maya mga kapatid, di ba? April na. Pagkatapos ng April, ito na naman. Parating na naman yung Pasko, di ba? Parating na naman yung December, naghahanap na naman tayo magbabakasyonan. Pero actually, nagtatago tayo. Di ba? Di ba? So, napakabilis po para na ikaw ay elementary. Grade 1 ka. Napakabilis kung ikaw ay naging grade 6. Nung nag-first year ka, parang napakatagal naman. Pag ikaw ay maging 4th year. At kung nag-college ka, parang lalo nang tumagal, mga kapatid.
para ang aking muna obserbahan sa buong taon, parang yung napakabilis po na buwan, Pebrero at Marso. Hindi yung January to February, hindi po eh. February to March. Bakit? Kasi po yung Fortuna, nagulog lang ako sa araw eh. Kaya ilang ikot mo lang, Marso nakagulog ka na naman eh. Di ba, amen? Bakit kaya, pag ikay may utang, parang ang bilis ng bayaran, ang tagal ng pag-iipon? Di ba? Amen? Bayad ka ngayon. Halimbawa, nagbayad ka, mga kapatid, ng February 8. Pagdating ng March 8, kailangan bayad ka uli. Kulang po ang araw ng Pebrero. Ito lang, napakabilis. Amen? So, meron mga mabibilis, pero naman mga mababagal. No? So, some things happen fast, and some things happen slow. You cannot control the duration of the seasons that you are in. Amen? So, sino po ang nagdedetermine ng ating pong panahon? Sino po ang nagdedetermine ng season na we cannot control? Now, listen mga kapatid. If we cannot control the seasons of our life, it is beyond our control, then who controls it? Di Diyos. Right. Amen? Tingnan po natin, Daniel chapter 2 verse 21. Daniel 2:21. Yeah. And He changeth the times and the season. Amen? He changeth the time and the seasons. He removeth kings. Amen? Now, ilang taon na lang? 15, next year, 16. Maalis na rin yung ating presidente. 2 taon na lang. Yung presidenteng ayaw humingi ng tawad sa Hong Kong. Amen? 2 taon na lang. Ano ba? He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Now, He gets some people as leaders. He disposes others. Mga kapatid, God is in control of world events. It may not look like it, but He is, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang nagpo-control, because we cannot control it, then the one that is controlling the seasons of our life is none other than God. Mabuti na lamang, mga kapatid, meron tayong Diyos. Amen. Amen? Kaya, very particular po ang ating Panginoon dyan. Now, it's not going to affect at all, but what God has planned for this world. Pangalawa, the seasons of life are often confusing. Sometimes, you are in a situation and you think, mga kapatid, why is this happening to me? Bakit ang isang pamilya na matapat, naglilingkod sa Diyos, namamatay pa? Ang isa sa miyembro ng pamilya. Di ba? Amen? Para bagang hindi natin maunawaan. I don't understand it, mga kapatid. Kaya tignan niyo po, understanding, ewan mo na isulat nila yan. Isulat niyo ba yan? Okay, naging mga ayatan. Understanding usually follows an experience. Sabihin, you can only understand a situation unless you experience that situation. Okay? Rather than preceding, we tend to understand the seasons we are in after they are over. Nakanya ba? Bakit kaya papasok, naranasan ko ito, hindi ko maunawaan, hindi mo talaga maunawaan, mga kapatid. Maunawaan mo lang yan pagkatapos mo ng maranasan. Amen. Amen?
Di ba sabi nga natin, experience is the best teacher. Amen. Si Brother June, teacher ito, di ba? Kasi mga kapatid, tingnan niya, you can only share what you have. And you can only share and experience what you have already experienced. Amen? Amen. Kaya tingnan niyo yung mga nanay. Magaling mag-alaga ng apo. Bakit? Na-experience na nila sa kanilang mga anak yun eh. Di ba? Iyak pa lang ng apo nila, alam na kung ano ang sakit. Lagyan ng mansanilla yan, lagyan ng kung ano-ano yan sa talampakan, malutin ang ganito niyan, di ba? Patuwarin yan, medyo kailangan umutot yan, at kung ano-ano, di ba? Amen? Bakit pa mga kapatid, ano? Kasi they have been there. Amen. Galing na po sila doon, mga kapatid. We don't usually understand it while we are in that situation. Tama? Amen. Nung nagkasakit ako, hindi ko naman maunawaan. Lagi ko sinasabi, pambira naman, Panginoon, bakit ako pa? Ang dami naman dyan. Sana si ganito na lang, ang tinubuan nito. Sana si ganun na lang. Hindi ko maunawaan kung bakit eh. Diba? Hindi mo po maunawaan nung mga oras na yan ay nararanasan mo. Maunawaan mo lang yan pag nalagpasan mo na yung seasons of life. Amen. Amen? Kasama ko po yung kuya ni Brother Lita, punta kami sa Sagada 2 years ago. February po yun. Inabot po kami lang din paakyat sa Sagada, mga 9 kilometers yun, puro akyat umulan pa. So, andulas yung kalsada. Kaya nag-drive po akong ganon, tapos yung hamo, talaga wala ka na makita, harapan mo na lang Malungkot. Pagdating namin po sa may parte na doon, meron pong truck na may karga, hindi nakayanan yung pag-akyat dahil nga madulas, abay umatras sa paganoon, saka ngayon siguro talagang ikinalsunan niya na doon sa gilid ng bundok. Sa nakira sa kalsada, sakto lang po ang isang sasakyan. Eto na, hindi na lang, meron mga nagtatraffic doon. Sabi ni Kiba, pero nininervous na ako. Di ba? Sabi ko, bira naman ito, mamamasyal lang kami, paano nga pa yan? Lamig-lamig, nagpapawisan po ako, ako nag-drive Kapatid, sabi, nakalusot din po kami mga kapatid. Natuwa po kami. Kinabukasan pa, uwi na kami. Nakita ko po yung spot ko na yon. Konting pagkakamali lang pala talagang, ewan ko, na siguro po hinihintay ko lang kayo sa langit ngayon. Ang langit! Bakit? Sabi ko daw kay Kuya Cesar, sabi ko, alam niyo po Kuya Cesar, kung kagabi nakita keto, hindi tayo tumuloy Ano po ang ano ka doon? Ha? Nakita mo po yung whole picture matapos mo na siyang madaanan. Ganyan po ang seasons of life. Maunawaan mo lamang siya pag tapos na. Pag nadaanan mo na. Ha? At sinasabi mo, bakit ko ba naranasan ito? Ano ba ang nangyayari? We don't see any good in many things in life, mga kapatid. But looking back on your life, you have a far greater perspective than looking ahead. Kaya looking ahead, you don't know what's going to happen. Diba? Looking back, you know everything that's happened and it gives you a perspective to see the season you have gone through. So they are very confusing. Amen? Amen? However, there are some things that are going to happen throughout your life that you are never going to understand. Meron po mga bagay, kasi tingnan niya wala po utang ang Diyos sa atin ng explanation. Amen. Ibig sabihin hindi po obligasyon ng Panginoon magpaliwanag sa ating mga nararanasan. Right. Now God does not owe you an explanation. You are not going to get any explanation until you get to heaven because, bakit po? Gusto ng Diyos tayo mamuhay ayon sa ating pananampalataya. Amen. Si Job never get any explanation from God. Nung siya po mula sa kanyang dandruff hanggang sa kanyang ingrown. Hindi po yun. Amen?
walang binigay na explanation sa kanya bakit lahat ng yaman niya nawala. Walang explanation ng Diyos bakit lahat ng anak niya namatay. Walang explanation ng Panginoon kay Job bakit ang tiniralan sa kanya ay yung kanyang asawa na wala nang ginawa kung hindi mo daktakan siya araw-araw. Amen? Wala po yan, mga kapatid. Ha? Bakit po? Kasi gusto ng Diyos tayo po ay matuto mamuhay sa pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paliwanag o explanation. The Christian life, the Christian lives, ay pamumuhay po by faith and not by explanation. Yung sinabi ng Panginoon kay Noah, gumawa ka ng arko. Lagyan mo na isang bintana lang yan, isang pintuan. Nagtanong ba si Noah, sabi niya, Panginoon, pambira ang laki-laki nito. Bakit isa lang ang pintuan? Bakit isa lang ang bintana? Bakit ganito ang palapag niya? Bakit ganon? Wala po eh. Basta sumunod po siya without any explanation. He just obeyed. He just put his faith on the Lord. Tingnan niyo po. Ecclesiastes 3:11. He had made everything beautiful in his time. Amen? Also, he had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Amen? Kaya if you could understand why God does everything that He does, you'd be, tingnan niya, kung ikaw naunawaan mo lahat yung ginagawa ng Diyos, di Diyos ka na rin. Tama. Amen? Magiging Diyos ka na rin. Ha? Ibig sabihin, bakit mo ginawa pa kayo ito? Bakit mo nararanasan ito? Naghihintay ka na explanation eh. Parang ganito po yan eh. Alam nyo yung langgam? Na yung langgam, iniisip niya, bakit tayo naging tao? Sabihin, ano po ba gaya ng langgam? Ba't siya nag-iisip naging tao tayo? Isipin niyo po yung maliit na utak ng langgam. Gusto niya maunawaan yung taong malaki. Sabi niya, hindi kaya ng utak ng langgam ang explanation kung bakit tayo tao ngayon. Tapos here we are, mga kapatid, as human, we are trying to ask God an explanation bakit nangyayari sa atin ito. Hindi kaya ng ating utak ang malaking utak ng Diyos. Amen. Kaya hindi po siya magbibigay ng explanation sa atin sa maraming mga pagkakataon at seasons ng ating buhay. Si Emma, may sakit. Now, magtatanong si Emma, Lord, paliwanag mo naman sa akin, bakit ako nagkaroon ng sakit nila? Hindi po, sa langit na siguro. Amen? Kaya life is confusing eh. Bakit ganun? Diba? Okay. Now, ano po ang makita natin dito? Sabi, He had made everything beautiful in His time. He had set the world in their heart, so that no man find out the work that God maketh from the beginning to the end. Diba? Amen? Hindi natin kayang arukin ang isip ng ating Panginoon. Pero sabi niya, He made everything beautiful in His time. Number 3. Dati matatapos to. Yeah. God has a purpose for every season in life. God has a purpose in every season in life. Alam niyo ba yung malungkot na season? The lonely season, the sad season, the seasons of success, the seasons of waiting, the seasons of grief, and so on and so forth, mga kapatid. Lahat po yan, may kanya-kanyang season. Ano pa rin ang sabi, mga kapatid, ng Romans 8:28? And we know, listen, that all things work together for good to them that love God.
Amen? Amen. To them who are called according to His purpose. Kaya sabi niya, work together for good. Now, so ibig sabihin mga kapatid, this verse is a promise not for everybody. Right. Hindi po para sa lahat yan. Ha? Hindi po para sa lahat yung Romans 8:28. Amen. Para kanina lamang po yan. To them that love God. Amen. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, all things work together for good. Amen. Yan ang sabi. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Sabi sabihin, mga kapatid, all things do not work together for good for everybody in the world. Amen? Bakit ko po nasabi yan? Kung yan, para sa lahat, yung sakit na cancer, yung sakit na diabetic, yung sakit na ikaw ay tinataniman na ng buhay mo, all things work together. For good ba yun? Nasunugan ako ng bahay, for good? Nalugi yung aking negosyo, for good? Isa sa mga kamag-anak nyo namatay doon sa nahulog na sasakyan na naman doon sa Panting Benguet, for good ba yun? Hindi po mga kapatid, for good yun eh. Kaya they only work together for good for those who love God and are fitting into His plan. Sa mga plano ng Panginoon. In other words, you are trusting Him with what you are doing. Now, this is one of the basic truths sa Bible, mga kapatid. If you are a believer, nothing comes into your life na hindi po napipilter ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, dadaan lahat sa kamay ng Panginoon yan. Hindi po tayo yung parang random, ikaw yan, ikaw yan, ikaw, hindi po mga kapatid, dadaan lahat po yan. Sa madaling sabi, sa ating Panginoon, there is nothing accident. Amen. God never does anything by accident. He has an appointed time for everything in your life, even the bad times. Naniwala ba kayo? Totoo po. Kaya don't misunderstand po. God does not have to plan na ikaw ay magkaroon ng problema. Hindi po kailanman pinlano ng Diyos magkaroon ka ng problema. Bakit po? Darating na ang problema talaga sa'yo. Right. Bakit? Naaring gumawa ka ng isang maling desisyon. Darating yan. O yung ibang tao gumawa ng maling desisyon. Ikaw ang naging biktima. Darating ang problema sa tao, mga kapatid. Hindi na natin kailangan ng Diyos para tayo magkaroon ng problema. Right. Kailangan natin ng Diyos para magkaroon ng solusyon ng ating problema. Sabi mo, ayun ang problema ko na ito, bigay ng Diyos ito eh. Bakit bigay? Kasi nag-asawa ako ng unsafe eh. Bigay ng Diyos. Sa Bible yun. Right. Amen? Kaya ka ngayon namumroblema sa maling desisyon na ginawa mo. Amen. Tinignan mo gwapo. Tinignan mo maganda. Hindi mo tinignan ang salita ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya po, God doesn't have to plan yung bad time niya. Darating po talaga sa atin yan. Kaya sabi nila, all things work together for good to them that love God. Amen? Amen. Kaya di ba meron yung kanta, yung all things, and better yung God made all things beautiful. Di ba alam ba kayo yan? Amen? Sabihin lahat ng mga nasa lanta ni Yolanda, kasama yun sa God made all things beautiful. Hindi naman beautiful yun eh. Amen? Ibig sabihin, sa oras, sa panahon ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Now, pangapa, the seasons of life include both good and bad times. Amen? Kaya mga kapatid, ito po. Marahil you are now enjoying the good times of your season. Good time. Di ba? Amen?
mga kapatid, maganda pa rin yung bad times. Sabi nga daw, ang buhay ng tao ay parang gulong ng palad. Minsan ikay nasa ilalim, kadalasan na gusto mo mangyari, ikay nasa ibabaw. Pero hindi umiikot eh. Kaya life is full of contrast. We go through mountains, and we go through valleys, mga kapatid. We go through successes, and we go through failures. We have winnings, and we have losses in our lives. Di ba? Yung Petron, eliminated na naman. Naalala ko ni si Alan. Sabi ko itong Petron na ito yata ang pumatay kay Alan eh. Nanunood siya ng championship ng Petron. Natalo. Na-stroke. Binisita ko. Sabi ka na, kamusta ka na lang? Kamusta ka na? Stroke eh, nirapan ka sa alam ko, Petron eh. Amen? May mga panalo. Mayroong mga pagkatalo din. Di ba? Kaya, sabi nga, dito sa ating mga labasan, a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted, a time to weep, a time to love, a time to mourn, a time to dance, a time to get, and a time to lose, a time to give, and a time to cast away. So, ibig sabihin mga kapatid, the one of the most difficult experiences in life, you have ever had problems, no, in figure, I should hold on, no, yung problema ka, ano ba? Malalatin yung mga problema to, o bibitawan ko na siya. No? Kaya mga kapatid niya, meron mga ano ba ito, hiwalay mo na ito, asawa ko makulit na ito, o magkakaga pa rin ako. Bibreak ko na ba ito, unsafe na aking boyfriend o girlfriend, o hindi pa, pogi eh. Amen? So, yun ang nangyayari, mga kapatid. Now, okay, a time to cast away stones, a time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing. Ito po mga verses na ito, mga kapatid, makikita po natin, na ang buhay po, life is a combination of contrasting season. May mga contrast po yan. Merong mga sunshine, meron din mga ulan. Diba? Kaya sabi nga, pag lahat po lagi sunshine, ang mangyayari po sa atin, magiging disyerto tayo. Tama? Di ba? If you are following God's will, if you are really trying to live your life according to the way God wants you to live, it's of this experience of meaning and purpose and value in our lives, my kapatid. Kaya some of you think that the only time you are in God's will, na yung ikaw ay naririto sa loob ng simbahan. Tama po yun. Amen? Alam nyo, kahit naglalaba ka naman, pwede ka maging sa kalooban ng Diyos eh. Kahit naman ikay bumabiyahe mga kapatid, nakasakay ka sa jeepney, pwede ka rin maging nasa kalooban ng Diyos eh. Kaya sabi nga itong si Ray Stevenson, sabi niya gano'n, kinakanta niya, everything is beautiful in its own way. Hindi po yun totoo. Dahil lahat naman talaga ay hindi nagiging maganda sa ating buhay. Amen? Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Which says, He hath made everything beautiful in His time. Yan ba? He also hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Sinasabi na God can take even the bad things and in order and in the proper season, turn. At tulad yung kwento po, doon sa Malate, tako pa lang po kami noon. Pero isang sundalo doon, na yung mga late 70s, yung kainitan ng bakbakan doon sa may Cotabato. Pero isang sundalo, mga kapatid, i-deploy na sila sa Cotabato noong Sunday na yun. Umatin muna siya ng church, para siyempre, makapag-church pa siya, at makapagpaalam na rin daw sa mga kaibigan niya sa church. Talaga, si Pastor Belmonte, mga kapatid, ginanahan mag-preach. Lumagpas ng alas 12. Umabot ng 12:30. Dahil ganadong-ganado talaga, umabot ng alauna. Amen? Minsan tayo mga kapatid, pag gano'n na, tingin na tayo ng tingin ng relo, overtime ng pastor, gutom na kami
Di ba? So doon, dahil talaga ang Holy Spirit gumawa, sa madalit sabi, no? Siya po ay nalate pagbalik sa kampo. Pagdating niya po sa kampo, umalis na yung kanyang mga kasamahan, naiwan po siya. So hindi siya, sabi sa susunod na batch na lang siya. 2 days after, yung tropa niya po, inambush, patay lahat. Balik ka agad siya sa church. Sabi niya, Pastor, salamat po. Mahaba kayong tricks. Sabi, bakit naman? Kasi po, pag iliksian nyo ng linggo na yun, nasama ako na sa tropa. Patay po lahat yung tropa ko eh. Ako lang po ang natira dahil hindi ako napasama ng pag-alis. Amen? Una, bad things yung nangyari. Naiwan siya eh. Siyempre, may mga consequence yun. Oh. So yung bad ngayon, naging good. Bakit? Hindi naman good dahil namatay yung mga kasama niya. Hindi po. Ang ibig po sabihin, hindi siya napasama doon. Amen. Amen? Amen? Kasi mga kapatid dito niya, marami hindi po good lahat, ni ugly din eh. Katutulad, sinasabi natin tayo mga baptist, magaganda at mga pogi. Walang pangit na baptist at walang pangit na babae na baptist. Di ba? Amen? Totoo yun, pero atin-atin lang yun. Kasi pag lumabas tayo, hindi tayo maniniwalaan ng sanlibutan eh. Right. Amen? Kaya pag sinabi ko, ako pinakagwapo dito dahil akong pastor, atin-atin lang yun. Huwag yun na ilabas yun. Hindi ba, kapatid? Hindi lahat maganda eh. Pag financially down ka, di ba ugly yun? Pag na-swindle ka mga kapatid, di ba ugly yun? Di ba? Pag yung health mo bumaksak, di ba ugly yun mga kapatid? So, hindi po lahat good. Pero God can always turn the bad into a good. Amen. Panglima, 5 minutes na lang ako. Babay. Tuloy ko sa Sunday. What I saw in one season, I will reap in another season. Alam ng mga magpupukid yan. Kapatid? Nagtanim ka ng tag-ulan, harvest ka siyempre na afternoon. Na hindi maaari mga kapatid, nagtanim ka ngayon, bukas, ali ka na. Pwede yun. Ako ikaw ay pusher na marijuana. Amen? Dapat makita po natin dito. Paano ba kami sinabi mo, ay magbibigay ko ng aking tithe, magbibigay ko ng aking offering, ng love offering ko, ng increase offering ko, ng aking first offering, para bukas may pera ako. Mga kapatid, baka ma-discourage ka. Mali motibo. Amen? Amen. Na you plant the seed in one season, then you always harvest in another season. Kaya growing up, sabi nga ng ating mga nanay, yung mga bad habits daw you develop in the home and at the school, you are going to carry on into your marriage and your career. Tama po yan eh. Now listen, mga anak, kung ano ang ugali mo ngayon sa iyong tahanan, dadalhin mo yan. Pag ikaw ay may sarili na ring pamilya. Right. Amen? Amen? Amen. Okay, the way you respond right now is definitely going to affect your future. Kung ikaw'y tatamad-tamad sa tahanan, ganyan din ang mangyayari. Kaya puro bako, pang-aabuti mo sa asawa mo. Di ba, amen? Imbis na ikaw ay magluto ng almusal, Facebook ka pa rin ng Facebook. Opo. Amen. Okay. Sabi mo nito, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng tama, for in due season you will reap what you have sown. Sabihin na kapatid, kung ano man ay tatanim mo po kayo, you are nasa season ng taniman, then later on, darating ka rin sa season ng anihan. Kaya ang tanong dito mga kapatid,
itinatanim. Sa panahon mo ngayon, ikaw ba ay nagtatanim? Amen? Kung hindi ka nagtanim ngayon, huwag kang umasa na meron kang aanin sa harvest. Right. Dahil pag hindi ka nagtanim ngayon, at may inani ka, ninakaw mo yun. Tama. Amen? Hindi yung wala ka naman deposito sa isang bangko, pupunta ka na mag-withdraw. Hindi po depositor o kliyente tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, holdupper. Tama. Amen? Wala ka namang account doon, tapos kukuha ka ng pera. Eh di holdupper. Amen? Yes. Na? Pag ikaw ay nagtatanim ngayon, aani ka sa harvest time. Tama? Amen. Okay, ito ba? Kung ikaw ay nagtanim ng mga pangit na binhi, ngayon, aanihin mo po ang pangit na ani. Pag ikaw ay nagtanim ng maayos at magaganda, itinatanim mo ngayon, aani ka ng mga magagandang bagay sa anihan. Kaya ngayon, magtanim ka ng galit, magtanim ka ng sama ng loob, magtanim ka ng hinanakit, magtanim ka ng unfaithfulness, darating ang araw, you will harvest the same. Right. Amen? Amen. O, di magtanim ka na lang ng magagandang gini, maging matapat ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon, i-dedicate mo ang buhay mo sa Panginoon, i-commit mo lahat sa Panginoon, then one day, you will harvest the same. Let us not be weary, ano sabi? Kaya regardless of which season you are in, there are always, there are four questions you need to ask yourself, no matter what your situation. Kailangan doon sa ating pong nabanggit na 5 na yun, dapat sa bawat season na yan, meron kang nakukuhang aral. Ako po. Amen. 5 minuto ka. Pangako ko kasi 11 eh. Eto po. Ano kayo dapat nating mapag-aralan? Number 1 ulit. Number 1. What can I learn in these seasons of life? What can I learn in these seasons of life? Always be looking for something you can learn in the seasons. There are some things we only learn through experience. Maunawaan mo lang isang explanation, patapos na mag-experience mo na yan. You only learn from them in the school of hard knock. Ibig sabihin, no, kailangan malumpo ka muna bago ka matuto. Deuteronomy 11, verse 2. Deuteronomy 11, verse 2. And know ye this then, I speak not with your children, which have not known, and which have not seen the chastisement of the Lord your God, His greatness, His mighty hand, and His stretched out hand. Kaya remember, mga kapatid, what you have learned about the Lord through your experience with Him. Kaya to understand the season of life we are going to go into, ano po, you got to have yung pinaka-basic truth under sa ating po, ito po, no? Life is a test. Amen? Alam niyo ba ang buhay ay pagsubok? Life is a test. Life is preparing for eternity. Na, mabubuhay lamang po tayo dito, 60, 70, 80. Ganyan na lang po nagiging average sa mga tao, mga kapatid, na sa buhay natin. Tapos, the rest of our life, we will spend eternity to eternity. Kaya far more of your life dito po, on that side, na yung kamatayan na yan, ay talaga pong darating din sa atin. Kaya meron tayong mga warm-up no? Preparation. Kaya ang buhay po natin, mga kapatid, naririto po, we are being tested for us, no? Na makapaghanda through eternity. Amen? Sa ibig sabihin, sa lahat ng experience po natin sa seasons of life, we need to learn something. God never wastes a hurt. Yung mga sakit ba? He never
waste a season. Hindi niya po sinasayang yan. Na He always wants you to learn something out of everything that is going on in your life. Nag-exam ka, bumagsak ka, dapat matuto ka. Amen? 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 Oh. Sabi na, meron ka dapat natutunan. Ano ba ang aking natutunan? Now, what does God wants me to learn? Tignan nyo, dalawang katotohanan about the school of experience in life. Ito po. 2 facts about the school of experience in life. Number 1. If you plan the test in the school of experience in life, ano ang gagawin mo? You get to take it over. Baksak ka, ikuha mo din. Right. Amen? Amen. Hindi ka nakapasa, exam ulit. Amen? Amen? Bakit po mga kapatid? Meron tayong mga test sa ating buhay, siguro 300 times na natin ginagawa, baksak pa rin ang baksak. Ano ang gagawin mo? Amen. Now you are learning, or are you learning to be patient? Tignan niyo po. Tignan niyo, minsan yung test natin, natuto ka na ba na humaba yung pasensya? Mahaba ba ang pasensya mo? Hindi pa rin. Okay, so baksak ka pa rin sa test, di ba? Amen? So ano gagawin ng Panginoon sa'yo? Dilalagyan ka dyan na marami pang mga tao sa paligid mo na nakakairita, nakakainis, nakakabanal, nakakaasar. Tama. Diba, amen? Tapos gagawin ka. Papalasak ko sa mukha mo. Baksak ka na naman. Lalagyan ka na naman. Tatagdagan niya po. Hindi na malas. Tama. Amen. Meron ka mga Bible student kami. Meron yung isa, pangalan niya, si Brother June Pabironal. Tawagin namin siya Tasio. Every night, pag mananalaan na kami, lagi yan namin, Boots, mag-pray naman natin yung si Andrew na yun. Bakit? Binubuli kasi ako lagi na, inaasar ako nun Baka hindi na ako makapagpigil Nang makasulang ko na siya, magiging nilang maganda yung patuto ko dito sa Bible School So every night po yan, Lord, dalangin po namin, ito pong si Andrew, na itigilan na po, ito pong si Brother June Pabirola, naasarin. Nalagyan siya, baka mapuno na raw. Every day, araw-araw din naman, inaasar siya lagi, inaasar. Habang nananalaan na gabi, kinabukasan, asar rin ulit siya. Sa prayer naman kami, Lord, dalangin namin ito, nagdagan mo pa ng pasensya. Ito po si Brother June, na siya po ay talagang hindi makalino sa kanya sarili. Kinabukasan, asar rin naman siya. Sabi ko, guys, palitan kaya natin yung ating prayer. Kasi hingi ka ng pasensya. Natural. Bibigyan ka ng Panginoon ng pasensya. Paano para? Kailangan lagyan ka niya ng pagpapasensyaan. Di ba? Amen? Kaya yung patience ba, pumasa ka na, hindi pa. Kaya na nangyayari. If you plan the test, then take it over again. Kung kailangan pa ulit, and again, and again, and again, and again. Amen? Amen. Bakit? Hindi ka pa makaka. Magiging grade 2 ka ba kung hindi mo ipapasa grade 1? Maliban na lang kung kumare ng nanay mo, teacher. Amen? Amen? Number 2. Ako. Just about the time you think you have graduated, you learn there are more classes to take. Pag nakita mo po mga kapatid, hindi pa pala ako tapos sa experience of life. Pag naipasa mo, pero ka lang ang kailangan po ulit. Amen? Hindi maaari mga kapatid, tumigil ka. Those mga kapatid, tingnan niya, pag ikaw ay inulit mo yung pagkakamali mo nung mga nakaraan, hindi ka natuto sa seasons of your life. Mali na nga Uulitin mo na naman, hindi wala kang natutunan. Halimbawa napumasok ka dyan, alam mo mababa. Pag untog ka, di atras pa ulit. Naku, nakakauntog pala yun, mababa. Pasok ka na naman. Wala. Ang mangyayari, puro untog. Nakauntog ka na nga ng una, papauntog ka pa ulit.
pagkakamali mo, wala ka natutunan? Gusto nyo ba, nung ika'y pinalo ng Panginoon, dahil wala kang natutunan, hindi mo makakapila binago yung iyong pagkakamali, anong gagawin sa iyo? Pararanas uli ng Panginoon sa iyan. Right. Sabihan, gusto ng Panginoon, tayo po ay matuto. Now, remember what you have learned in your experience with the Lord. Ito po, no? Mahaba pa ito. Pero wala na po ang oras. Pero bibigay ko na lang po sa inyo ito. You will never. Lagay mo nga yun. Yeah. And I would like you to meditate on these things. You will never know experientially that God is all you need until God is all you've got. Amen? Amen? Sabihin, tignan niyo ha. Minsan binabaliwala natin ang Diyos. Pero dumating tayo doon sa punto na God is really teaching us a lesson. Then finally, we realize that God is all we got. Amen. Now, there will be times in your life when God is all you have got left and everything else has been taken from you. Then, you learn God is all you need. Amen? Amen. Ngayon siguro parang di mo na kailangan ko ang Diyos pagka ngayon. Pag ikaw, hinubaran na ng Panginoon, tinanggalan ka ng magandang pinagkakakitaan, tinanggalan ka ng masayang pamilya, tinanggalan ka ng malusog na pangangatawan, inilagay ka sa Panginoon na ubad ka na mga kapatid, then you will come to realize that it's only God you got. Amen. Then you will realize, mga kapatid, later on, na ang kailangan mo pala sa mundong ito, siya lamang. Amen. Diyos lamang. Amen. Kaya mga kapatid, you will undergo a different kind of season of life. Ang gusto ng Panginoon, we learn from that season. Kaya mga kapatid, I hope, kita natin ang ating sarili. Kaya kung lahat ito.